Praise God. Salamat sa Panginoon. Muli ay magandang umaga sa ating lahat. Sa pangalan ng Panginoon, ang Diyos natin ay mabuti. Siya ay dakila. Siya yung Diyos na sa buong magdamag ay nag-ingat sa bawat isa. Tunay na napakabuti ng Panginoon sa bawat isa sa atin. Saan man po tayo naroroon, kasama po natin ang Panginoon. Bago po ang salita ng Diyos, iyang sambahin natin ang Diyos sa umagang ito na may paggalang, pagsamba at pasasalamat. Awitin natin, the steadfast love of the Lord never ceases. The steadfast love of the Lord never ceases. His mercies never come to an end. They are new every morning, new every morning. Great is thy faithfulness, O Lord. Great is thy faithfulness. The steadfast love of the Lord never ceases. His mercies never come to an end. They are new every morning, new every morning. Great is thy faithfulness, O Lord. Great is thy faithfulness. Pag-ibig niya ay hindi nagmamaliw. Ang awa niya ay walang kapantay. Ito'y laging sagana bawat umaga. Katapatan niya'y dakila. Katapatan niya'y dakila. Tayo po ay manalangin. Aming Diyos, Ama sa langit, salamat po sa panibagong araw, panibagong buhay, panibagong kalakasan na ipinagkaloob at ibiniyaya po ninyo sa amin ngayong umaga. Mula sa aming pagkatulog, kayo ang nagbigay po ng kapahingahan. At salamat sa panibagong oras na ito na kami po ay binigyan ninyo ng pagkakataong muling makapag-aral po ng inyong salita, makapanalangin at magpaalalahanan sa isa't isa hanggang sa muli po ninyong pagbabalik. Salamat po, O Banal na Espiritu, alam po namin kayo sumasagana sa lahat ng pagkakataon. Ang inyong pagpapaalala at pagsama ay sumasagana sa aming lahat. Purihin kayo, aming Ama. Ito po ang aming panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen at Amen. Salamat po sa Panginoon. Ako nga po ang Pastora Beth ng Tigwi, Dora Faith Church, under supervision po ng ating District Supervisor, Ma'am Baby Quijada po. At salamat sa Panginoon sa muling pagkakataon na tayo po ay magbasa, makinig at patuloy na pahalagahan at igalang ang salita ng Panginoon. At ngayong umaga po ay makipagbukasan po tayo sa aklat po ng Juan Kapitulo 6. Ang talata po ay 6 na po at 6. John chapter 6, verse 66 hanggang 68. Ito po ang salita ng Panginoon. Ang sabi po dito, mula nooy marami sa kanyang mga alagad ang tumalikod at hindi na sumama sa kanya. Tinanong ni Jesus ang 12, at kayo, gusto rin ba ninyong umalis? Sumagot si Pedro, Panginoon, kanino pa kami pupunta? Nasa inyo ang mga salitang nagbibigay ng buhay na walang hanggan. Naniniwala kami at natitiyak namin na kayo nga ang banal na mula sa Diyos. Salamat sa Panginoon. May title po,
ang ating pong pag-aaralan ngayong umaga ng manatili at huwag tumalikod. Sa panahon pong ito, at hindi lingid sa bawat isa sa atin na ang mundo ay mahaba ng panahon ang nilalakbay at hindi magkakabula ang salita ng Panginoon. Kung naganap na ang siya'y namatay at muling nabuhay, tiyak na gagawin ng Panginoon ang pangako niya na siya ay muling babalik. At nalalapit na yung panahong yun at ang ating bahagi bilang mga nakakilala, napahayagan ng salita ng Diyos, naabot ng biyaya ng Panginoon, ay ang tayo po'y makapagpatuloy sa pagtalima sa ating Diyos na pinaglilingkuran. Sa banal na kasulatan ngayong umaga ay may title po tayong manatili at huwag tumalikod. Alam po natin, napakahalaga ang pananatili. Hindi lang pananatili, kundi yung pagpapatuloy sa pagtalima kung ano po yung pinagagawa sa atin ng Panginoon. Alam natin ang task natin, ang inilagay sa balikat sa natin ng ating Panginoon, ang patuloy na ipangaral ang mabuting balita at hindi lang sa bawat lugar na ating kinaroroonan, kundi hanggang sa dulo ng mundong ito. At salamat sa Panginoon, bagamat hindi tayo nakalalayo sa bawat lugar na ating kinatatayon, alam po natin, pinahintulutan ng Panginoon at niloob ng Diyos ang ganitong paraan ng pangangaral upang ang marami ay maabot ng salita ng Diyos. At bagamat tayo po hindi magkakarap, ay nagkakaroon po tayo ng pagpapalakasan at pagpapaalalahanan sa pamamagitan ng salita ng Diyos. At dito po sa ating nabasa ay sa verse 66, nabanggit po doon na mula noon ay marami sa kanyang mga alagad ang tumalikod at hindi na sumama sa kanya. Ito pong mga alagad na ito, at kahit hindi lang mga alagad, kahit ang mga tao po na nakaranas ng pagpapagaling ng Panginoon, nakaranas ng pagbabago sa kanila ng Panginoon, nakaranas ng pagpapalaya sa anumang pang-aalipin ng masamang espiritu sa kanila. At alam natin yan, nabasa natin sa banal na kasulatan sa mga ilang bahagi po ng salita ng Diyos, na mismong yung mga tao na hindi pa lubusang nauunawaan po nila at hindi pa sila matagal na nakakakilala sa Panginoon, pero sila'y agad nakaranas ng pagpapala ng Panginoon. Maraming pagkakataon na ang Panginoong Hesus ay nadito sa lupa, nung siya nadito sa lupa ay kahit hindi pa tumutugon doon sa pananampalatayang hinahanap ng Panginoon, agad silang binibiyayaan ng Panginoon ng kagalingan at pagpapalaya. At hindi lang yung mga alagad, marami nang siya nakapako na sa krus ng Kalbaryo, na alam natin na siya'y iniwanan, umalis ang marami, at ang Panginoong Hesus ay tinanggihan na siya yung mabuting Diyos. At yun ang hamon ng salita ng Panginoon sa atin sa aklat ng John chapter 6, ang isang babala ng pagtalikod at hindi na pagpapatuloy sa pagsunod sa Panginoon. Kasi kahit sa mga alagad noon, itong mga alagad na ito ay kasama-samang nagmisyon, kasama-samang nakaranas o nakasaksi ng pagpapagaling ng Panginoon. Itong mga alagad na ito na tumalikod at hindi na sumama ay kasamang kumain ng pagpapalang, hindi sila ang nagpagod. At ang Panginoon ay mismong sila nakakain noong mga himala ng Panginoon ng pagpaparami ng tinapay at ng isda, di po ba? Pero sa huling sandali ng ang Panginoong Hesus ay nalalapit na patungo sa lubos na pagdurusa para tayo po iligtas. Ano po ang nangyari doon sa John chapter 6? Marami ang tumalikod at hindi na sumama. Bakit po? Sapagkat hindi nila mapangunawa at hindi nila matanggap yung mabigat na salita ng Panginoon, na yun po ay nasa verse 52. Sabi po dito, dahil dito nagtalo-talo ang mga Hudyo, paanong maibibigay sa atin ng taong ito ang kanyang laman upang makain? Sinabi ni Jesus, pakatandaan ninyo, malibang kainin ninyo ang laman ng anak ng tao at inumin ang dugo, hindi kayo magkakaroon ng buhay. 54.
Ang kumakain ng aking laman at umiinom ng aking dugo ay may buhay na walang hanggan, at muli ko siyang bubuhayin sa huling araw, sapagkat ang aking laman ang tunay na pagkain at ang aking dugo ang tunay na inumin. 56. Ang kumakain ng aking laman at umiinom ng aking dugo ay mananatili sa akin at ako naman sa kanya. Isinugo ako ng buhay na Ama at ako'y mabubuhay dahil sa kanya. Gayon naman, ang sino mang kumakain sa akin ay mabubuhay dahil sa akin. Ito ang tinapay na bumaba sa langit. Hindi ito katulad ng kinain ng inyong mga ninuno sa ilang na namatay sila kahit na kumain niyaon. Ang kumakain ng tinapay na ito ay mabubuhay magpakailan. Sinabi ito ni Jesus sa mga sinagoga habang sila'y nagtuturo sa Capernaum. Kaya yung pong sitwasyon na yun ang hindi maunawaan at nagtanong-tanungan sila doon at hindi nila matanggap yung salitang yun. Hindi nila maunawaan yung mabigat na ipinapaunawa sa kanila ng Panginoon. At ang sabi dito sa 61, ang sabi dito, kahit walang nagsasabi kay Jesus, alam niyang nagbubulong-bulungan ang kanyang mga alagad tungkol dito. Kaya sinabi niya, dahil ba rito'y tatalikuran ninyo ako? Gaano pa kaya kung makita ninyong umakyat sa langit ang anak ng tao papunta sa dati niyang kinaroroonan? Dito po ay hindi matanggap, nabanggit sa bandang taas pa sa verse 61 o verse 6. Narinig ito ng kanyang mga alagad at marami sa kanila ang nagsabi, mabigat ang pananalitang ito. Sino ang makatatanggap nito? Kaya doon po sa senaryong yun, hindi matanggap ng mga alagad yung pagpapaunawa sa kanila ng Panginoon na kainin ninyo ang aking laman at inumin ninyo ang aking dugo. Hindi na siyang magbibigay ng buhay at magdudulot sa inyo ng buhay na walang hanggan. Doon sa bahaging yun ng pagpapaunawa ng Panginoong Jesus sa pagpapahalaga mismo sa Kanya ay hindi matanggap ng mga alagad. Kaya pagdating ng verse 66, nabanggit ng Panginoon dito na marami ang tumalikod at hindi na sumama sa Kanya. Tandaan po natin, mga kapatid, may mga pagkakataon po sa mga bagay na ipinagagawa sa atin ng Panginoon, yun ang nagiging dahilan bakit hindi tayo makapagpatuloy. Lalo tigit na nakikita natin at nararamdaman natin na yung pinagagawa ng Panginoon ay mahirap. Pero yun po ang mas mabuti. Ang gawin natin ang bagay na ipinagagawa ng Panginoon kahit mahirap. Sapagkat siya po ay isang malaking halimbawa at napakaliwanag na halimbawa na ang kanyang pagsunod ay hindi sa panahon na madali lang, hindi lang sa panahon maginhawa ang kanyang pagsunod. Ang sabi, oo, ang kanyang pagsunod ay hanggang sa kanyang kamatayan sa krus. At sa atin, mga kapatid, bilang mga tagasunod ng Panginoon, hindi pa humahanto. Ang sabi nga ng banal na kasulatan, yung ating mga pag-uusig ay hindi pa humahantong sa pagdanak ng dugo. Pero ang Panginoon, hindi lang pag-uusig mismo ang kanyang naranasan, kundi ang kanyang naranasan ay talagang lubusan hanggang sa kamatayan sa krus. Ang totoo, tayo bilang mga tagasunod ng Panginoon, may ginhawa pa tayong nararanasan ano ang dahilan para talikuran natin ang Panginoon na nagpakilala mulat mula pa na siya talaga ay makapangyarihang Panginoon. Isa sa dahilan po ng pagtalikod at di pananatili po ng isang mananampalataya ay ang hindi pagiging laang sundin kung ano ang pinagagawa ng Panginoon. Makuha sa tulong, sa biyaya ng Panginoon na sa mga panahong may ipinagagawa sa atin ng Diyos kahit mahirap, gawin natin sapagkat ang Diyos naman po ay nangakong hindi niya tayo iiwanan ni pababayanan man. Ang magtutulak sa atin upang magawa natin yung mahirap na bagay na pinagagawa ng Panginoon ay yung puspusang pagmamahal natin sa Panginoon. Di po ba mga kapatid, pag talagang mahal natin, kahit
tao yan o isang bagay na nakamtan natin. Pinahahalagahan po natin at hindi natin pinababayaanan. Kung bagay man yan ay hindi natin pinababayaan ng nakakalat lang. Hindi natin pinababayaan ng nasisira ng basta-basta lang. Ang totoo, pag nasisira ang isang bagay na mahalaga sa atin, naglilika sa atin ng galit ito. Dahil sa pagpapahalaga natin sa isang bagay. At sa Panginoon, kung talagang mahal natin at talagang willing tayong sumunod sa Panginoon, makukuha natin kahit mahirap, gagawin natin yung ipinagagawa ng Panginoon. At panghahawakan naman natin ang salita ng Diyos na hindi niya talaga tayo iwanan ni pababayaanan mo. Ang Diyos ay higit na nakakaalam ng ating mga sitwasyon. Kung ang tao noon, nung nasa krus pa lang siya, nasa krus pa lang ang Panginoong Jesus, di po ba? Nung naranasan at nakita ng maraming tao na biglang nagdilim, nakita nilang hindi makayang iligtas ng Panginoong Jesus yung kanyang sarili, nakitang walang kakayanan, ay marami ang umiwan sa kanya. Hindi lang yung mga tao nasa kanyang paligid. Hindi lamang po yung mga taong nag-observe doon, kundi mismong yung nakaranas ng habag at biyaya ng Panginoon. Kaya sa atin, mga kapatid, ang sabi ng Biblia, dito ay isang paalaala. Nung makaranas ang mga alagad ng isang mabigat na utos, bagay na ipinagagawa sa kanilang Panginoon, hindi na sila sumama sa Panginoon. Itong mga tumalikod na ito at nang iwan sa Diyos ay nakaranas ng pagpapakain, ng himala, ng pabor ng Panginoon. Pero iniwanan talaga nila ang Panginoon. At isa po sa dapat nating pakaingatan sa panahong ito ay dahil alam natin na mahirap ang panahon. Sa iba't ibang paraan ang kaaway ay gagawa. Tumalikod lang tayo. Pagsisikapan yung patigilin tayo. Hindi lang sa pagkakulang sa material, kahit minsan sa isip, sa damdamin, titirahin tayo ng kaaway para talikodan po natin ang Panginoon. Pero ang hamon ng banal na kasulatan, makapanatili po tayo sa biyaya ng Panginoon. Bakit po? Sapagkat yung mananatili lamang po talaga sa Panginoon, makakaranas po ng katotohanan ng salita ng Diyos. Yung banal na kasulatan na nagsasabing, yung mananatili sa akin, kapag ang salita ng Diyos ay manatili sa Kanya, salita ng Panginoon manatili sa atin. May pangako po doon. Pero nawa mga kapatid, hindi lang dahil doon sa pangakong ipagkakaloob niya yung lahat ng ating pangangailangan, kundi talagang naisin natin yung pinakamahalaga sa lahat. Kaya pansinin po natin dito sa ating binasa. Kunti lang po yung ating oras. Ang sabi dito, pagdating ng 67, tinanong ni Jesus ang 12, at kayo, gusto rin ba ninyong umalis? Yung mga alagad ay tinanong ng Panginoon at ang sabi at sumagot, ang sabi dito, ang sabi dito ay tinanong ni Jesus ang mga alagad at kayo, gusto rin ba ninyong umalis? 28, sumagot si Simon Pedro, Panginoon, kanino pa kami pupunta? Nasa inyo ang salitang nagbibigay ng buhay na walang hanggan. Kasinin po natin yon. Yung ating pinakananais, yung kinahuhumalingan po ng mga taong di nagpapahalaga sa Panginoon, mas hahabulin at hahanapin nila, pahahalagahan ng mga bagay na lumilipas. Pero ito pong salita ng Diyos na hindi lang nagpapalakas sa atin, hindi lang po humahamon sa atin itong salita ng Panginoon na ito. Itong salita ng Diyos ay nagbibigay ng buhay na walang hanggan. At alam natin itong salita ng Diyos na ito ay nagkatawang tao. Sabi ng John chapter 1 verse 1, ang salita ng Diyos ay nagkatawang tao. Ang salita ay Diyos. Ibig sabihin, itong salitang ito ay hindi lang basta salita na nababasa natin. Ito mismo ay ang Panginoong Jesus na kailangang pahalagahan natin. At yung Panginoong Jesus na ito ay siya po yung nagbibigay ng buhay na walang hanggan. Dulungan tayo at biyayaan ng Panginoon, mga kapatid. Naisin po natin at pakayakapin po natin ang kahalagahan ng Panginoong Jesus.
Bakit po? Sabi ng Biblia, walang ibinigay sa silong ng langit na sukat ikaligtas ng lahat ng taong nasa silong ng langit. Walang ibang pangalan. Yun po ay ang pangalan ng Panginoong Hesus. Kung ang katugunan sa lahat ng ating kapighatian ay ang mga bagay po na nasa mundong ito, ituturo ng Biblia, kahumalingan natin ang nasa mundong ito. Pero ang Biblia ay nagsasabing mas higit nating pahalagahan ang salitang nagbibigay ng buhay na walang hanggan. At yun po ay ang Panginoong Hesus. Ang Diyos po ay hindi po siya mali-maling Diyos. Alam po ng Panginoon kung talagang kailangan natin yung mga bagay na hinahabol ng sanlibutan. Alam ng Panginoon sa panahon ng mga Kristiyano o mga anak ng Diyos kung kailangan talagang ibigay po ang mga bagay na material na yan. Kailangan po natin higit na pahalagaan ang Panginoong Hesus. Ang Panginoong Hesus na makakasama natin, hindi lamang sa lupang ito, kundi hanggang saan po? Hanggang sa buhay na walang hanggan. Yung mga bagay na ating makakamtan, material na bagay, kayamanan, karamihan ng pananalapi, bagay na material, ang totoo po, narito pa po tayo sa lupa, pwede na pong mawala yan. Buhay pa po tayo, pwede nang mawala sa ating mga kamay. Sa pagmamayari po natin, kaya nang mawala. Pero ang Panginoong Hesus nasasamahan natin hanggang dulo. Ang Panginoong Hesus na pipiliin po natin ng higit sa lahat. Makakasama natin hindi lamang sa mundong ito, kundi hanggang sa buhay na walang hanggan. Napakahalaga po nating yakapin. Bakit po? Itong salitang ito, mismong ang Panginoong Hesus, ay magbibigay at magkakaloob sa atin ng buhay na walang hanggan. Kaya mga kapatid, sinisikap ng salita ng Diyos na akayin tayo sa tunay na pananaw. Ang totoo, lagi niyang, ang sabi ng Bible, lagi niyang binabantayan ang kanyang mga pangako upang tuparin sa atin. Upang tuparin yung kanyang mga pangako. At pag nangako ang Diyos na hindi ko kayo gugutumin, maglingkod kayo, hindi ko kayo, gagawin niyo ng Panginoon. Pero ang nakakalungkot, tayo mismo na mga anak ng Diyos, pag nabubusog na, sumasagana, sa halip na magpatuloy, nagiging daan upang tumalikod sa may tawag po sa ating lahat. Kaya salamat sa Panginoon, tulungan po tayo ng Diyos, hindi na po napakahaba ng panahon ng ating lalakbayin. Tiisin natin at sa pagtitiis natin yan, kasama naman po natin ang Panginoon. Hindi niya tayo titikisin. Sa unang bahagi po ng ating binasa, mismo ang Panginoong Hesus nagsabi, isa man sa ipinagkaloob sa kanya ng Ama, hindi niya sisikapin niyang hindi mapahamak ang isa man sa kanila. Kaya kung mayroon pong nais at pangunahing nagnanais na tayo po'y makapagpatuloy at hindi tumalikod, ayun po ay ang Panginoon. Kaya sa panahon ng panghihina, sapat ang tulong ng Panginoon para po tayo'y alalayan, samahan sa paglalakbay na ito. Anumang kapighatian, anumang pagtitiis. Nakita ko po, sa panahong tayo dumadaan ng pagsubok, kasunod nun, muling mararamdaman natin ang muling pagsama ng Panginoon. Hinahanap lamang po talaga sa atin ng Diyos ang pagpapahalaga natin dun sa nagkakaloob ng lahat ng bagay. Pangunahing naisin natin, manatili ang Diyos sa puso natin. Oo, maaring mawala ang lahat. Makatihan tayo ng mga bagay na parang magbibigay buhay sa atin para makasurvive sa mundong ito. Pero ang salita ng Diyos ang nagsasabi, yung salita ng Diyos magbibigay ng buhay at hindi lamang buhay, buhay na walang hanggan. Alam natin na ang pagkawala sa mundong ito ay pasimula ito ng lubos na buhay sa piling ng Panginoon. Kaya ang kamatayan talaga po ay hindi natin dapat ito, kumbaga minsan ito nagbibigay takot sa atin. Baka pag wala na akong makain, pag wala na ang mga bagay na ito, mamatay na ako. Pero pag tinatanong tayo kung gusto natin pumunta ng langit, ang lakas ng amin po natin. Pero bakit pag mamamatay tayo, parang ayaw natin? Malibang mamatay po tayo, mararating natin ang langit na bayan. Kaya salamat sa Panginoon, huwag tayong takutin ng kawalan. Huwag tayong takutin ng mga problema ang kasalukuyan nating nararanasan. Huwag tayong takutin ng anumang bagay na bigay ni Satanas. At may mga pagkakataon na pinapahintulutan ng Panginoon. Bakit po? Upang i-test tayo kung tayo'y mananatili o tatalikod sa Diyos na ating
sinusundan. Sa Diyos na ating pinaglilingkuran. Kaya salamat sa Panginoon. Ang panalangin nating lahat, makapanatili tayo sa pagtalima, pagmamahal natin sa Panginoon sa lahat ng sitwasyon, sa anumang mga pangyayari. Tulungan po tayo at biyayaan ng Panginoon. Tandaan po natin, may mga tumalikod. At alam natin, pagdating ng Hebrew chapter 6, verse 8, napakahirap na tayo po ay tumalikod at iwanan natin ang Panginoon. Hindi po malulugi ang Diyos. Mananatiling Diyos ang Diyos. Pero pag tayo ang umalis sa piling ng Panginoon at sa pamamahala ng Panginoon, tayo ang walang magagawa. Tayo po ang walang kakayanan. Pero manatili tayo dun sa Diyos na may kakayanang tumulong po sa atin hanggang sa dulo ng ating mga paglilingkod. Pagpalain po tayo ng Panginoon, mga kapatid, lubos tayong samahan ng Panginoon sa paglalakbay po natin ito. Hindi tayo iiwanan ng Panginoon. At huwag po nating iwanan ang Diyos na laging laang sumama sa ating paglalakbay. Purihin na ng Panginoon, manatili at huwag tumalikod. Ang Diyos natin mabuti, ang Diyos natin po ay tapat, ang Diyos natin ay makapangyarihan. Ang Diyos po natin sumasama sa lahat ng sitwasyon. Sa panahon ng masaya, sa panahon ng malungkot, sa panahon ng sagana, sa panahon ng wala. Kapag nanatili tayo sa Panginoon, mananatiling sasama po ang Diyos sa lahat ng pagkakataon. Tayo po'y makapanalangin lahat. At saan po tayo naroroon dako, Diyos po natin ay mabuti, Diyos po natin ay dakil. Purihin ang Panginoon. Napakabuti ninyo aming Diyos. Tulungan po ninyo kaming makapanatili. At laging pahalagan kayo mismo ang salita ng Diyos. Salamat po. Pagpalain po ninyo, Panginoon, ang bawat isa sa amin. Magkakalayo man po kami, Panginoon, pero iisa kami at magkakalapit dahil sa inyo. Tulungang makapanatili. Huwag pumasok sa amin, mga puso at mga isip, ang pagtalikod sa Diyos. Bagkos sa kabila ng lahat ng sitwasyon, makapanatili kami at yakapin po namin ang inyong salita. Kayo mismo ang Panginoon. Kayo mismo, Panginoon. Kayo na magkakaloob at magbibigay ng buhay na walang hanggan. Tulungan po ninyo kami buong maghapong ito. Maging pagpapala kami sa lahat ng mga taong aming makakausap. At kami din po naman ay mapagpala ng kanilang mga buhay. Alam po namin na walang anumang pangyayaring di po ninyo pahihintulutang ikasasama po ng inyong mga anak. Kaya tulungan po ninyo kaming laging unawain ang ginagawa po ninyo sa aming mga buhay. Salamat sa inyong pagsama. Salamat sa inyong kadakilaan. Salamat sa buhay na walang hanggan. Salamat sa inyo, Panginoong Jesus. Salamat, O Banal na Espiritu, na tumutulong sa amin upang kami makapagpatuloy at manatiling matatag sa pananampalatayang nasa amin. Purihin kayo, pagpalain po ninyo ang bawat isang nanonood at manonood pa rin makikinig ng pangangaral ng inyong salita. Ito po ang aming panalangin sa pangalan ng Panginoong Jesus. Amen at amen. Salamat po sa Diyos. Pagpalain tayo ng Panginoon. Ang Diyos po natin ay mabuti.